So mayroon tayong ginagawa rito mga katropa na NMAX version 2. Ang problema, na-disgrasya yung customer. At ito yung kanyang ECU, kung mapapansin nyo, na baluktot yan. Inano ko na lang sa dati, kumbaga binalik ko sa dating forma niya. Pero nung dumating dito yung motor na ito is yung kanyang ECU umangat, nakabaluktot. Sa truck siya sumalpok si barkada. Tapos dito naman mga katropa, meron tayo ritong gagawin na Aerox version 2 rin. Ito, nakasakay na dito sa garog yung Aerox version 2. At ang problema ng motor ni boss ay ayaw umandar. Boss, yung motor mo, anong nangyari rito? Paalis na ako noon, tapos biglang nag-shutdown. Pumutok yung number 30 amperes, yung main fuse. Main fuse. Tapos nung pinalitan ko, i-start ko na. Yun, nag-check engine, nung in-scan ko, CKP. Ano yung pang-scan mo? Yung ODB? Oo, ODB. Nakaka-scan din pala ng CPG, no? Tapos nakadalawang palit na ako, wala, ganun pa rin. Kaya dalawang CPG na. Ano yung unang pinalit mo? Racing Monkey. Racing Monkey. Tapos yung nakakabit ngayon? MTRT. Parehas na mga gandang brand yun. Parehas. Tapos kaya dinala ko na dito. Ayaw pa rin umandar? Ayaw pa rin umandar. Nung napalit ka ng CKP sensor? Oo, ayaw pa rin. So yun yung problema ng motor nila boss mga katropa. Error 12. Yung ano niya boss, yung wire niya. Naka-long wire na rin, napalit na rin. So naka-long wire na si boss. Wala na siya dun sa socket. Kumaga mula dun sa stator papunta sa ECU is nakarekta na siya na long wire. Pero ganun pa rin, ayaw pa rin umandar. Nagpalit ng CPK, ayaw pa rin umandar. Kung sakaling ganito yung ma-encounter nyo sa inyong motor mga katropa, na nagpalit kayo ng CPK, nagpalit na kayo ng long wire pero error 12 pa rin at ayaw umandar, ganito lang yung mga dapat natin gawin para mapaandar natin yung motor ng ating customer o ng inyong motor. So ito na mga katropa yung Aerox na nakasakay sa garong kanina, binaba na natin. At bago natin siya umpisahan i-troubleshoot, syempre subukan muna natin yung function ng motor para malaman natin kung saan tayo magsimulang mag-troubleshoot. So ayon kay boss, nagpalit na siya ng CPG sensor, 2 beses na nagpalit, Racing Monkey tsaka MTRT, ayaw pa rin gumana. Ngayon nagpalit sila ng long wire papunta ron sa ating ECU, ayaw pa rin gumana. So bago natin siya i-troubleshoot, tignan muna natin yung kanyang condition or kalagayan ng motor ni boss para meron tayong pagbasihan. So naka-check engine yung motor ni boss mga katropa, pero kapag pinush button natin ay ayaw niya na mag push start. So kapag ganyan mga katropa na ayaw mag push start yung ating motor, ang unang pupuntahan natin yung kanyang relay. Titignan natin kung yung relay niya ba ay nagpapangsyon ng maayos or tumutunog, kasi minsan relay lang yung problema doon sa ating motor kaya ayaw mag start. Kung mapapansin nyo rito, meron tayong dalawang relay na makikita. Yung isa dyan main relay, supply sa accessory, at yung isa naman dyan ay starter relay. Titignan natin kung tutunog siya kapag pinupush button natin. So isusin natin, tapos tabukan natin siya yung push button kung tutunog. So hindi siya tumutunog mga katropa. Possible na problema, wiring, or possible yung kanyang side stand. So sa side stand niya, dito sa socket. So ito pala mga katropa, kaya pala ayaw tumunog yung relay kasi yung side stand niyan, pagdating nila dito ni boss ay naka-unplug siya. Ito. So ang gagawin natin, i-plug muna natin to. Gentle, paso yung ako, paki-plug yung side stand. Tapos i-push button mo, tititin natin kung tutunog yung relay. Ngayon, i-push button mo gentle, naka-ano siya, naka-on. Subukan natin kung tutunog yung relay. Yan, tumutunog na yung relay ni boss mga katropa, pero ayaw pa rin umandar yung kanyang motor kapag pinupush button. At kung mapapansin nyo rito, sa kanyang magneto ay gumagalaw lang siya ng bahagya. So kapag ganun mga katropa, ang ibig sabihin nun, may problema yung CPG or may problema yung socket ng ating error 12. Pero sa kalagayan ng motor ni boss, nagpalit na siya ng bagong CPG at nagpalit na siya ng long wire. Kaya hindi na natin pagbibintangan yung CPG dahil yung brand na pinalit niya ay maganda naman. Tapos naka long wire pa siya. Ang possible na problema rito ay computer box. So paano natin malalaman kung may sira ang computer box? Ganito yung dapat natin gawin. Hindi nyo na kailangan ng diagnostic tools para malaman kung sira yung ating computer box. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng test light. Tapos yung test light natin, ilalagay natin sa negative supply ng ating battery or pwede natin ilagay sa body ground. Tapos i-test light natin yung ating positive, dapat umila yung ating test light. Okay? So ngayon, kapag umilaw yung test light nyo, dito sa kinabit na long wire o yung galing ng stator mismo, yung wire na galing ng stator, kung mapapansin nyo, meron ditong red,
white, green. Ang gagawin natin, isa-isa natin tutusukin yan, tapos ipupush button natin yung motor. Kapag pinush button natin, dapat umilaw yung ating test light. Kapag yung tatlong yan hindi umilaw, automatic may sira yung ating computer box. Pero once na umilaw yung tatlong yan, mayroong ibang possible na problema sa kanyang wiring, kaya ayaw tumuloy or ayaw umandar yung kanyang motor. Ito yung pinaka-epektibong tool simulat sa pole na ginagamit natin. So ang gagawin natin, tutusukin natin yung kulay pula at nakasusi. Dapat pag pinush button natin ay iilaw yung ating test light. Diyan tayo, alalayan mo muna ako. Si test light mo natin yung pula uli, baka natanggal. Okay? Tapos i-test light natin tong kulay pula. Dapat umilaw yung test light natin. Itusok lang natin dito sa pula. Tusok. Sige, gentle. Push button kung mapansin nyo. Sige. Ag-click. Pero, sige. Ayaw umilaw. Kabila. Sige. Ayaw umilaw. Kabila. Sa panghuling wire natin yung kulay green. Sige. Ayaw umilaw. So sa ganyang paraan mga katropa, makikita na natin kung sino yung may problema. Hindi na tayo lalayo sa pagkukumpuni or pagwawiring. Dahil doon pa lang, sa test light pa lang, malalaman na natin kung sino yung may problema, kung wiring ba o yung ECU. Pero sa ngayon kasi, ayaw umilaw ng tatlong wire na ito, kaya ang gagawin natin, babaklasin natin yung ECU at i-repair natin. Tignan natin kung may damage siya o wala. So ito na yung computer box na motor ni boss mga katropa. Ang gagawin natin, bubuksan natin to para i-check natin kung may sirang mga MOSFET. Mostly, kapag nagpalit na kayo ng CPK, naglong wire na kayo, o kaya nagrekta kayo dun sa sakit ng error 12 ng ating stator at ayaw pa rin umandar, kadalasan, ang nasisira dito ay yung kanyang mga MOSFET lamang. So sa MOSFET, ituturo ko sa inyo yung basic na pag-troubleshoot kung paano natin malaman yung sirang MOSFET or paano natin malaman yung good na MOSFET. So ito na yung computer box ni boss mga katropa. Kung mapapansin nyo rito, mayroong kulay puti. Andyan yung ating 6 na MOSFET. So para matanggal natin yung kulay puti, pwede nyong kutkutin or pwede nyong basahin ng gas tapos brushin. Madali lang siya matanggal. Ayan o. Pabrushin nyo lang yan. Yan yung mga MOSFET natin. Lumilitaw na. Yung 6 na MOSFET. Basahin ulit natin ng gas hanggang sa malinisan natin ng buo to. So ito na mga katropa yung 6 na MOSFET natin. Nakalitaw na siya. Ayan yung purpose bakit natin nilinis, para makita natin kung may problema ba yung mga MOSFET dito. So para ma-check natin yung MOSFET mga katropa, kailangan natin gamitan siya ng multitester. So dito mayroon tayong multitester. Ang titignan natin dito mga katropa ay kung mayroong continuity katulad nito. Dapat wala siyang ganyan, hindi siya tumutunog na tulad niyan. So dito, meron tayong MOSFET dito kung mapapansin nyo. Ito yung ating MOSFET. Yung negative probe natin ay ilalagay natin sa bandang kanan dito. At yung positive probe natin ay bandang kaliwa. So ang pag-check ng MOSFET mga katropa, pa-X lang yan, pa-letter X, baga nito. So dito yung negative probe, dito sa baba. Ito. At i-check natin yung taas. Dapat hindi siya tumunog. Yung ating multitester. Okay, hindi tumunog. Sa baba, ganun din. Dapat hindi siya tumunog. Tingnan natin. Thank you, boss. Okay, hindi tumunog. So yung ground natin dito mga katropa, yung ground na probe natin, huwag nyo nang alisin dito sa gilid. Diyan na yan, steady na yan. Ang ginagalaw lang natin dito ay yung positive probe. Doon sa taas at doon sa baba. Dapat hindi siya tumunog. Parang ganyan. So ang gagawin natin, lahat ng MOSFET dito ay i-check natin isa-isa, katulad ng pag-check natin dito sa isang MOSFET. So ito muna yung umpisa natin mga katropa, yung tinest natin kanina. Tignan natin kung tutunog. Okay, meron siyang reading. Dito mayroon. Dito naman tayo sa taas. Yung negative probe natin sa kanan nakalagay. Tapos i-reading natin ito. Kung mapapansin nyo, tumunog siya. Sa baba, hindi. Ito tumunog. So ibig sabihin, X na ito, X na. Papalitan natin yan. Pero suyurin pa rin natin yung lahat ng MOSFET. Dito naman tayo sa baba. Okay, reading. May reading. Dito sa kabila. May reading. May reading. Dito sa taas.
So mapapansin nyo, tumunog din siya. Dito sa baba, hindi siya tumunog. So may grounded pa rin siya kasi tumunog. So iikis na natin to. Ikis na natin to para mapalitan. Dito yung pang last na MOSFET natin. Check natin sa taas. Okay, may reading. Sa baba, may reading. So good siya mga katropa. Ang problema ay itong dalawang MOSFET sa taas. So ito yung MOSFET na gagamitin natin. Alternate MOSFET to. At yung MOSFET na original kasi wala tayong mahanap sa Shopee or walang mahanap sa online. So ito yung alternate na MOSFET na ginagamit natin. Aalisin natin itong dalawang to, yung sira. Tapos ipapalit natin itong alternate MOSFET na ginagamit natin. So heto na mga katropa yung dalawang pinalitan natin na MOSFET. Kung mapapansin nyo, iba yung kanyang itsura doon sa mga stock na MOSFET. Heto yung kanina na grounded na MOSFET, kaya ayaw umandar yung motor ni boss. At syempre pumuputok yung kanyang 30 amperes. So para maiwasan nyo na gumastos ng katulad nun na dalawang CPQ yung nagastos nila o dalawang CPQ yung nabili nila, magkano din yun. Syempre i-check, ganun yung prosesong gawin nyo ng pag-check ng ating wire. Yung tatlong wire dito, yung pula, puti, tsaka green. Dapat kapag tinester nyo yun na hindi umiilaw, automatic magpa-repair na kayo ng ECU. Pero kapag umilaw yon, possible sa wiring ang problema. Doon natin malalaman kung saan tayo gagalaw. In case na wala kayong diagnostic tools, at least mapipinpoint nyo kung ano yung problema. So ito na mga katropa yung dalawang MOSFET na pinalitan natin. Ngayon, subukan natin siyang isalpak. Daniel, Kasuyo, kasalpak. At boss, ilang araw na hindi umaandar ang motor? 3 days na. Okay na? Tapos, subukan natin siyang i-push button. Ito na yung ating ECU na ni-repair. Susin natin. Tapos, i-push button natin. Lobat. So, i-charge muna natin para sigurado. Yung ano mga katropa, pag ganun nalulobat, nanginginig yung dashboard, huwag nyo nang itutuloy na i-push button kasi mahihirapan lang yung ating ECU, magkakaproblema yung ating ECU, masisira. Malakas sumira ng ECU yung lobat na battery. So pag lobat siya, ang gagawin nyo, magpapalit ang bagong battery para hindi masira yung ating ECU. Nakakasira din ng ECU yung battery na pag nahihirapang umandar yung ating push button, pinipilit nyo, minsan tinatamaan yung ating mga MOSFET. So i-charge muna natin. So okay na mga katropa, nakailang minutong charge na tayo sa motor ni boss. Subukan natin kung under na siya. Tapos i-push button natin. Merong check engine, mamaya tanggalin mo din yan, ha. Yung check engine, tatanggalin na natin ng ano yan, ng diagnose. Subukan natin siyang i-push button kung under na. Iyon na. Yes, alive! Buhay na buhay. Pero boss, medyo umuusok ka, no? Boss, nagre-remap kami niyan. Nakatambutso pa, kung gusto mong i-remap natin, nagre-remap din kami dito. Habang naka-open yung ECU, kung gusto mo lang sakali. Pero ganun pa man mga katropa, good na yung motor ni boss, umaandar na. At ang naging problema niya ay yung dalawang MOSFET dito. So karaniwan sa ECU, kapag nasisira ang MOSFET ay isa lang. Pero kay boss, dalawang MOSFET na kasi yung pala, naidaan sa baha. Lagpas ng air cleaner. So ibig sabihin yung baha lagpas dito sa ating stator. So yun yung iiwasan yung mga katropa kung sakaling may baha at hindi maiwasang ilusong. Iwasan yung ilusong sa baha yung motor nyo na umaandar na katulad yan. Ang magandang gawin dyan, patayin ang susi, tanggalin ang positive ng battery, tapos pwede nyo siyang ilusong sa baha. Para sa ganon, maiwasan nating magkaroon ng grounded sa ECU kasi yung stator kapag nalubog sa baha yan, nagkakaroon ng grounded sa ECU. Bumabalik yan at nasisira yung ating ECU. So ganoon lang mga katropa yung proseso na gagawin natin para malaman natin kung ano ba yung masira. Masira yung CPQ sensor, masira yung wiring, or masira yung ECU. Test light lang yung kailangan natin. At i-test light natin yung tatlong to, yung red, white, tsaka green. Kung sakaling hindi umilaw, ibig sabihin yan automatic ay may problema yung ating computer box. Pero kapag umilaw, may problema yung ating wiring. Ganun lang yung proseso para ma-pinpoint natin kung ano yung problema o ano yung gagawin natin kahit na wala tayong diagnostic tool. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video,
marami kayo natutunan na gagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre, ingat palagi sa pag-wiring.